Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. 1 week na naman tayong hindi nakapag-upload ng bagong video. So sa last na video ko about sa ating mga aircon, tinuruan ko kayo doon kung paano ang tamang pagpili ng aircon at the same time nagbigay na rin ako ng tips kung ano yung mga kailangan nating isaalang-alang bago tayo bumili ng ating mga aircon. So dahil nga dun sa video na yon, sabi ko gagawa ulit ako ng panibagong video about sa horsepower ng ating aircon. Ano yung mga nababagay na horsepower dun sa ating mga kwarto na paglalagyan natin ng mga aircon. Dahil nga ang dami na naman nagko-comment, ang daming nagme-message sa akin na about sa aircon naman daw yung gagawan ko ng video. Dahil nga mainit na naman, papasok na naman ang summer at marami na naman gustong bumili ng kanilang mga aircon. So panoorin nyo itong video na to para hindi kayo magkamali sa pagpili ng ating mga horsepower or mga aircon na ilalagay dun sa ating kwarto. Stay tuned ka lang, panoorin mo to hanggang dulo para may idea ka kung paano yung tamang pagpili ng horsepower na nababagay dun sa inyong kwarto. So bago natin simulan itong video na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating mga appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga susunod pa na i-upload kong mga videos. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience. So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist ng isang kumpanya ng appliances. So lahat ng mga product training or yung mga monthly training namin na tinuturo dun sa kumpanya ng appliances na yon, yun lang din yung binabahagi at sinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema ng ating mga appliances or sa mga pagpili ng ating bibilhin na refrigerator o yung ating mga aircon. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So pag-uusapan nga natin dito guys yung mga aircon natin, kung ano yung nababagay na HP o yung horsepower. Daming nagme-message, daming nagko-comment dito sa aking channel na sabi nila, ano po ba yung nababagay na aircon or horsepower na ilalagay ko dun sa 20 square meter na kwarto ko? Ilang horsepower po ba yung kailangan kong bilhin para mapalamig niya ng maayos yung aking kwarto? So sa pagpili naman ng ating mga aircon guys, hindi siya tulad ng mga refrigerator na pagka nagustuhan ko na yan, bibilhin ko na yan. So sa aircon naman, medyo may titignan ka o isaalang-alang sa pagpili at pagbili natin ng mga aircon. So yan yung isang titignan natin, yung horsepower. Ilan yung horsepower na ilalagay din natin dun sa loob ng ating mga kwarto. So unahin natin ito guys na napaka-importante bago tayo bumili ng ating mga aircon is yung sukat ng ating paglalagyan ng aircon. Magkakaiba kasi yung sukat ng ating mga kwarto, sala, magkakaiba yung horsepower na ilalagay natin dyan. Iba't ibang sukat ng area, iba din yung horsepower na ilalagay doon. Hindi tayo pwedeng magbase lang sa mura, sa promo, no? Or may binebenta yung kapitbahay nyo. Bilhin nyo na to, itong aircon na to, maganda. At the same time, malamig yung binubuga niyang hangin. So, tignan mo kung ilang horsepower yung binebenta or yung sukat ng kanilang kwarto. So, yung kwarto niya is, sabihin natin, is 9 square meter. Tapos yung kwarto mo is nasa 20 square meter. Magkaiba. Mas malaki yung kwarto mo compared dun sa kwarto niya. So, pag binili mo kasi yon yung aircon na yon, pwedeng ma-undersize yung ating tinatawag na horsepower or yung ating aircon. No? So, pagka na-undersize, halimbawa, 9 square meter yung kwarto na nagbenta dun sa, sabihin natin, kaibigan mo, kapitbahay mo, at nilagay natin dun sa ating kwarto na 20 square meter, ang mangyayari kasi dun guys, andar lang ng andar yung ating aircon. So, kadalasan sa mga 9 square meter or 10 square meter, ay mga 0.5 horsepower yung ginagamit na aircon dun. Maliit lang siya. Maliit lang yung horsepower niya. So, pagka nilagay natin dito sa 20 square meter, ang mangyayari nun, andar lang ng andar yung kompresor. No? Yung ating aircon. Andar lang ng andar, hangin lang yung binubuga niya. Parang electric fan lang siya. Hindi ka makakaramdam dun ng lamig na binubuga dun sa ating mga aircon. Dahil nga, mababa yung horsepower at the same time,
0.5 horsepower lang yung nabili mo o yung binili mo dun sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo. Napaka-importante guys bago kayo bumili, lalong-lalo na sa mga first time na bibili ng kanilang mga aircon. So, kailangan panoorin nyo to para hindi kayo magkamali sa pagpili ng ating mga aircon. Dahil medyo may kamahalan ang ating mga aircon ngayon at hindi natin kaagad may babalik yan. Lalo-lalo na pagkamali yung horsepower or aircon na nabili natin. So, una na gagawin mo is sukatin mo yung area na paglalagyan mo. Paano nga ba tayo magsukat ng ating mga kwarto? Napakasimple lang guys. Ang pagkuha lang ng sukat ng ating kwarto is kunin mo lang yung length, i-times mo lang sa width is equal to area na yon. So, length L times W or width is equal to A o yung area. So, ganun lang, napakasimple lang ang pagkuha ng ating area ng ating kwarto. So, halimbawa, yung kwarto mo is 3 by 3, no? 3 meters by 3 meters, i-times mo lang yon. Pagka ano yung kalalabasan nun, yun yung square meter. So, halimbawa, 3 by 3, 3 times 3 is equal to 9 square meter. So, yun yung sukat ng inyong kwarto. So, pagka nakuha mo na yung sukat ng inyong kwarto, malalaman na natin kung ilang horsepower ang nababagay dun sa kwarto natin. So, ngayon, magbibigay ako ngayon ng konti example. Paano natin malalaman yung horsepower na nababagay dun sa ating kwarto. So, pagka 9 square meter yung inyong kwarto or 10 square meter, pwede na sa 0.5 horsepower yan, no? Yung mga maliliit lang na aircon. So, pwede na yan. Mapapalamig na nila yan. At the same time, maganda na yung andar ng ating compressor. So, pagka ang kwarto mo naman is nasa 10 to 13 square meter, pwede na yan sa 0.75 horsepower, no, na aircon. Room mo naman is sabihin natin nasa 16 or 17 square meter or 18 square meter. So, pwede na yan sa 1 horsepower. So, basta magdagdag ka lang ng 33 square meter, magdagdag din yung horsepower na tinatawag ng ating mga aircon. So, halimbawa, yung kwarto mo is 20 square meter. So, pwede na yung 1 horsepower doon or 1.5 horsepower. No? So, magdagdag ka lang ng 33 square meter, malalaman na natin kung ilang horsepower yung nababagay doon sa ating kwarto. Pero, may mga i-consider pa rin tayo. Pagka nakuha na natin yung sukat ng ating kwarto at alam na natin kung anong horsepower yung ating kwarto. Halimbawa, 3 by 3 yung inyong kwarto. Ang nababagay doon is 0.5 horsepower, no? Pero, tignan mo kung ano yung kwarto mo. Kung open lang ba siya, ikaw lang ba yung gumagamit, walang appliances doon sa loob. So, pagka may mga appliances like refrigerator, madaming gamit doon sa loob, medyo mag-add ka ng 0.5 doon sa ating mga aircon. Halimbawa kasi, yung kwarto mo is 3 by 3, 9 square meter siya, at sinalpak natin yung 0.5 horsepower, okay na yon. Eksakto na yung horsepower dun sa ating kwarto. Pero, pagka ang kwarto mo is madami pala kayong gumagamit doon, sabihin natin 4, dun sa 9 square meter na yun, 4 kayong gumagamit, tapos may refrigerator pa, may TV pa, ang dami nyo pang mga gamit dun sa loob, nakakadagdag yun kasi ng heat load na tinatawag. So, yung heat load na yon, yun yung init, nagpapainit dun sa loob ng ating kwarto. Ang mangyayari nun, yung aircon natin is andar lang ng andar. Napakalakas sa konsumo po ng ating kuryente yon. Ano yung mga dapat nating gawin? Pagka loaded yung room natin. So, magdagdag ka lang. Halimbawa, 0.5 kanina yung nabili mo, add ka lang ng 0.5 ulit para maging 0.75 or 1 horsepower. Madami tayong mga i-consider guys, kahit yung ceiling natin, kung mataas ba yan, kung direct sunlight ba yung pader natin. Dahil pagka yung pader natin, nasisinagan ng araw yan, nagdadagdag pa rin ng init po yan. No? Kaya tignan po natin yan. Kaya ang payo ko na lang sa inyo, pagka bibili tayo ng mga aircon, kunin nyo yung size ng inyong kwarto. Tapos, punta kayo dun sa bilihan ng aircon, hanapin nyo yung magaling mag-demo dun. No? Yung may kaalaman talaga sa mga aircon, para hindi kayo ma-undersize ng horsepower na tinatawag. Sabihin mo dun sa kanya na, Sir, ano po ba yung nababagay na aircon na gagamitin ko? 4 kaming gumagamit dun sa kwarto, 2 yung anak ko, saka kaming mag-asawa.
ganyan lang, i-explain mo sa kanya, ang sukat ng aking kwarto is 9 square meter lang, pero may mga TV dun sa loob, may mga gamit kami dun sa loob, at direct sunlight siya, naaarawan yung pader, nakakadagdag ng init. Kailangan mong i-explain sa kanya yan para alam niya yung ibibigay niyang horsepower na aircon na nababagay dun sa inyong kwarto. Iniingatan natin kasi dito guys yung tinatawag na heat load. So yung heat load na yan yung nagdadagdag ng init, lalong-lalo na pagka may refrigerator tayo dun sa loob ng ating kwarto. Kadalasan yan yung mga nagdo-dorm, may maliit silang mini refrigerator dun sa loob ng kanilang mga kwarto. At pag umandar yung kanilang refrigerator, siyempre may compressor yan, umiinit din yung side ng inyong refrigerator, nakakadagdag ng init dun sa loob ng ating kwarto, nahihirapan palamigin yung ating kwarto. So, kailangan nating i-consider lahat ng mga bagay na yan para hindi tayo kainin ng konsumo ng kuryente. At the same time, maganda yung paglamig ng ating kwarto. Yan po yung mga kailangan nating gawin or tignan bago tayo bibili ng ating mga aircon. Yan lang yung mga tips ko sa inyo guys. Sana nakatulong itong video na to sa mga nagbabalak na bumili kanilang mga aircon dahil sobrang init na naman ng panahon. Sana makakatulong itong video na to. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa laging panonood dito sa ating YouTube channel. Bago natin tapusin itong video na to guys, shout out muna tayo. Shout out pala kay Jazz MT, kay Melvin Juntila, kay Kate Aika, kay Annie Louie, Francisco de los Santos, Danilo Madriaga, at kay Josel Cortez. Maraming salamat guys sa laging panonood at pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. So kung ikaw gusto mo ding pa-shoutout, mag-comment ka lang dyan sa baba para pag gagawa ulit ako ng bagong video ay isa-shoutout kita. So hanggang dito na lang guys. Kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. Maraming salamat guys. Mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.